UST tsaka Ateneo. So, ang napapansin ko dun sa laro na to is yung tapos na yung parang pangangapa o feeling out process ng UST. Now, parang nagbe-breakout na yung UST. Lumalabas na yung coaching philosophies ni Coach Pido. Ano yun? Yung tatlong piece. Pride, puso, palaban. So, ganun naman kasi si Coach Pido eh. Yung laro ng Growling Tigers, ganun si Pido Harencio as a player. So, tapos na yung kanyang feeling out period o yung honeymoon period, lumalabas na yung laro ng UST. Hindi na sila nakasentro lang kay Christian Manaytay at saka doon kay Nick Cabañero. Meron ng supporting cast na maaasahan. Kaso nga lang si SJ Moore parang hindi nagamit. Reverse naman dito sa Ateneo. Ateneo has been dominant under Tab Baldwin. Pero ngayon, parang nagta-transition, nagre-retold. Hindi na sana yung tao o yung mga fans na natatalo ng dalawang sunod yung Ateneo. It's a completely different team. Ganun kahirap sa college basketball sa Pinas kasi may gumagraduate. So, minsan nagre-retold yung team, nagkakaroon ng adjustment period. Ganun yung nangyari sa Ateneo. Hindi naman natambakan. Kaso nga lang nawawala na yung endgame heroics. At saka eto pa ha, si Fordsky Padrigao na dating Ateneo nalipat sa UST. Isa pang pwede ko sabihin dito kay Fordsky Padrigao, siya yung nagtitimon sa UST ngayon. At si Fordsky Padrigao, hindi siya yung dribble, hindi siya ganung player. Alam mo yun, parang nakita ko si Hector Calma dito kay Fordsky Padrigao eh. Kung naabutan nyo si Hector the Director Calma, napakasimpleng mag-dribble. Hindi niya kailangan ng maraming dribble. I see in him a combination of a Hector Calma basketball IQ wise and yung athletic skill siguro kay Johnny Abarrientos. No, yung kanyang bilis, yung kanyang ligsi, yung kanyang taas lumundag siguro kay Johnny A yun, pero yung point guard mentality niya ay walang exhibition na may pa-shamgad pa, wala akong nakita kay Fordsky. Kaya hindi siya siguro pinakawalan ni Coach Pido nung alam niyang lilipat, kinuha niya na to. So yun lang yung nakita natin sa college basketball. Kasi yung mga tao ngayon, mga bata ngayon, 18, 20, pa-dribble, nauubos yung 24-second shot clock eh. 24 second yung shot clock mo, mas marami pa yung dribble mo kaysa dun sa shot clock eh. Na wala ka namang gagawin. Diba? Dapat yan, 2 dribbles, mag-decide ka na kung titira ka, papasa ka. I mean, basketball is still a 5-man game. Hindi naman yan 1-on-1. Kahit nga sa 3x3 ka, kailangan mamasa ka rin eh. Kahit dalawa lang yung kakampi mo ron. So, yun lang po.